sandali po. Oras na para sa maiinit na balita. Animo eksena sa pelikula ang banggaan ng dalawang sasakyan sa Quezon City. Sa lakas ng banggaan, bumaligtad ang SUV. Kumustahin ang lagay ng mga driver sa buong balita mamaya. Bagong-bagong balita, kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na may bagong kolisyon o banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China. Nangyari po yan sa resupply mission ngayong umaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ni Commodore J. Tariela, dineploy ang BRP Cabra at BRP Sindangan para suportahan ang resupply mission ng AFP. Sa gitna po ng operasyon, naharap ang ilang barko ng PCG sa mga anilay dangerous maneuver at paghaharang mula sa China Coast Guard at Chinese militia. Dahil daw sa mga naturang hakbang, nangyari ang banggaan ng BRP Sindangan at isang barko ng China. Nagtamo raw ng minor structural damage ang barko ng PCG. Sabi ni Tariela, ongoing pa ang resupply mission. Kinumpirma ng China Coast Guard na nagsagawa sila ng control measures sa mga anilay nagtangkang pumasok sa kanilang teritoryo. Wala pang komento ang AFP sa pahayag na ito. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na ipagtatanggol ng Pilipinas at hindi magiging sunod-sunuran sa ibang bansa pagdating sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi niya sa isang forum sa Australia. At mula po sa Melbourne, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, 1:30 na ng hapon dito sa Melbourne, Australia at sa kasalukuyan nga ay gumugulong pa yung iba pang mga schedule ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Australia. At Connie, doon nga sa isang forum na dinaluhan ng Pangulo dito sa Australia, sinabi niya na handa namang kausapin ng Pilipinas ang China, ngunit atras daw tayo kapag ang ating soberanya at karapatan ay kanilang binaliwala. Sa kanyang pagsasalita sa forum na inorganisa ng think tank na Lowy Institute sa Australia, inilatag ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipag-ugnayan sa China. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Tinanong din dito si Marcos kung bakit siya umano nagpalit ng posisyon sa pagharap sa China kumpara sa nagdaang administrasyon. We must defend the territory of the Republic, and that is a primordial duty of a leader. The territorial integrity of the Philippines cannot be threatened. And if threats are made, then we must defend against those threats. And it's for me, it's almost as I said, it wasn't a matter of policy choice. It is the duty that I took on. Pero iginiit din ni Marcos na hindi sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Let me make it very, very clear. The Philippines acts for its own interests. And the decisions that we make when it comes to foreign policy are decisions that we make because we believe and are convinced and know that it is in the national interest. It is not a policy that has been foisted upon us by any country. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo naman kasama ni Australian Foreign Affairs Secretary Penny Wong sa Maritime Cooperation Forum sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Iginit niya ang pagsunod sa rule of law sa pagresolba ng sigalot sa South China Sea. Sa isang panayam, dinipensahan naman ni Manalo ang ginagawa ng pamahalaang pagsasapubliko ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. If you would stop harassing us and perhaps performing other actions, there wouldn't be any news to report.
Nakipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community dito sa Melbourne para pasalamatan sila sa kanilang kontribusyon hindi lamang dito sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas. Sa Melbourne, Australia ay kapulong ng Pangulo ang isang business group dito sa Australia kaugnay sa kanilang investment sa Pilipinas. Kasama na dyan ang ukol sa aspeto ng green energy. At Connie, itong na atin namang nasa likuran, ito yung Melbourne Convention and Exhibition Center kung saan gaganapin yung karamihan sa malalaking events ng ASEAN-Australia Special Summit. At talagang napakahigpit ng seguridad. At kahit nga dito sa Yarra River ay may nakita tayo na nagpapatrolya na mga pulis para nga magbigay ng dagdag seguridad dito. At Connie, mamaya ay antabayanan din natin ang pagdalo ng Pangulo doon sa official welcome at dinner para sa mga leader ng ASEAN at Australia ngayong gabi na yan. At yan muna ang latest mula rito sa Melbourne, Australia. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Ian Cruz. Dalawang magkahiwalay na sunog sa kabundukan ng Sumiklab kahapon. Naging pahirapan ang pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa nasusunog na kabundukan sa Vintar, Ilocos Norte. Tinatay ang 5 hektaryang pananim na eucalyptus ang naapektuhan sa sunog. Ayon sa BFP, mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Sa Bontoc Mountain Province, nasunog ang isang bahay dahil sa forest fire. Ayon sa Bontoc BFP, napula na ang apoy. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala. Maayos na panahon pa rin po ang aasahan sa halos buong bansa ngayong pong araw, pero maghanda po sa pagtindi ng init. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Calapan Oriental, Mindoro. 39 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, Cagayan, Coron, Palawan, gayon din po sa San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at Cotabato City. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Quezon City at Pasay. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, kasama na ang Metro Manila, maliban sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Mindanao na posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kumpara po kahapon, mababa ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Sa loob po ng unang 3 araw ng Marso, halos tuyot na ang bansa. Base po sa datos ng Pag-asa, walang naitalang ulan. Bumilis po ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority, 3.4% ang inflation rate nito pong Pebrero. Mas mataas po yan kumpara sa 2.8% noong Enero. Unang beses din itong bumilis matapos ang 4 na buwang pagbagal. Pangunahing dahilan niyan, sabi ng PSA, ang mas mabilis na pagmahal ng food at non-alcoholic beverages at transportasyon. Nakadagdag din po ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente, gas at ilang produktong petrolyo. Nanaig ang Pinoy triathlete sa ginanap na 2024 Asia Triathlon Cup sa Putrajaya sa Malaysia. Nakakuha ng silver medal ang triathlete si Yuan Aro Ramos matapos ang karera sa loob lang ng 34 minutes and 42 seconds sa Youth 13 to 15 Boys category. Ikapito naman ang triathlete na si Erica Burgos sa Women's Elite category. Natapos niya ang karera sa loob lang ng 1 hour and 6 minutes. 24 na iba pang women racers ang nakalaban niya. Good job! Sa kuha ng CCTV sa isang restaurant sa Cebu, makikita ang lalaking yan na naka-helmet. Dumiretso sa parking, sinakyan ng isa sa mga nakaparadang motorsiklo at mabilis itong pinaandar. Yun pala, hindi sa kanya ang motorsiklo. Ang kuhang yan ipinost mismo ng may-ari ng motorsiklo. Nagtataka siya kung paano napaandar ang motorsiklo. Na-recover naman ang motorsiklo sa barangay Kanduman sa Mandawi City. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng kawatan. Paalala ng pulisya sa mga motorista magdoble ingat at siguraduhin may security guard o bantay sa parking lot
na pag-iiwanan ng inyong sasakyan. Arestado ang isang lalaki matapos nakawan ng cellphone ng isang Cameroonian national sa Taguig. Nakatakas naman ang isa niyang kasabwat. Balitang hatid ni Nico Wahe. Nagtangkang tumakas ang lalaking ito na isa umanong snatcher, pero na-corner siya ng mga pulis sa Loton Avenue sa Barangay Fort Bonifacio, Taguig. Ang lalaki, isa sa dalawang ng biktima umano sa isang Cameroon. Kwento ng biktimang si Jacqueline Bisohong, isang refugee sa Pilipinas, naglalakad daw siya nang hablutin ng riding in tandem ang kanyang cellphone. I was walking on the road called Loton Bonifacio. Then I was answering for a call, and suddenly I just feel some guy just crashed my phone. I was so surprised. As I turned so, the guys just begin to run. And I realized that there were two guys on the motorcycle. And then suddenly I just see a police pass. I said, please, I need your help. Please, I need your help. I need your help. They picked my phone. So once suddenly I just see the police, I say, please help me. And they were going, shouting that, please, my phone. And the police began to follow them. Nahuli ang angkas pero nakatakas ang rider. Yung pulis natin, sakto, nung nangyari yung pang-snatch ng suspect, nandun sila, malapit. So, nung nagtatawag ng tulong, napansin ng pulis natin, at nirespondihan naman lahat, kagad. At nahuli naman yung suspect. Kaso nga lang yung isa, medyo nakatakbo. Yung isa lang nahuli. Pero na-identify naman natin yung isang suspect na nakatakbo. Depensa ng suspect, hindi niya alam na mga hablot ang kasama niya. Sabi niya po sa akin, nagtatawag po ako dyan. Ikukuha daw po kami manok. Sa Antipolo, bibenta daw po namin. Nakiusap siya sa akin, wala siyang panggas. Ngayon, inabunuhan ako yung panggas niya. Di ko akalain ganun gagawin niya, sir. Ayon sa mga pulis, nakunan nila ng isang sumpak ng suspect. Sabi pa ng mga pulis, dati nang may kasong may kinalaman sa pagtutulak ng ilegal na droga ang suspect. Pinaghahanap pa ang nakatakas niyang kasamahan. Naibalik naman ng cellphone ng biktima. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig po ng magnitude 5 na lindol ang Davao Occidental. Ayon sa PHIVOX na itala ang epicenter nito, 5 kilometers timog kanluran ng bayan ng Jose Abad Santos, pasado alas 5 kaninang umaga. Dagdag po ng PHIVOX, walang inaasahang pinsala ang lindol, pero asahan ang aftershocks. Kinumpirma ni Andy Eigenman ang pagpanaw ng inang si Jacqueline Jose sa edad na 60 years old dahil sa atake sa puso. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Sa press conference, nagpasalamat si Andy sa lahat ng nagmamahal sa kanyang ina. Humihiling ang pamilya niya ng privacy at respeto habang ipinagluluksa nila ang pagpanaw ng batikang aktres. Sa mga susunod na araw, nakatakdang isagawa ang eulogy para alalahanin ang makulay na buhay at karera ni Jacqueline. Ayon sa PNP, naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng aktres. Kahapon, may emosyonal na mensahe rin si Andy tungkol sa legacy na iiwan ng namayapang ina. Her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Ito na ang mabibilis na balita. Patay na ng matagpuan ang isang lalaki sa isang creek sa Bulusan, Sorsogon. Batay sa investigasyon, galing sa inuman ng lalaki bago siya nahulog sa tulay at inanod papunta sa creek. Naipaalam na sa kanyang pamilya ang nangyari. Wala silang planong ipaimbestiga ang pangyayari.
Mahigit 4 na milyong halaga naman ng marijuana ang nakumpiska sa isinagawang checkpoint sa Lubwagan, Kalinga. May timbang niyang humigit kumulang 36 na kilo. Arestado ang 3 suspect na sinubukan pa raw natakasan ng checkpoint. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag sa media. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Philippine National Railways kasunod po ng viral video sa kanilang tren. Makikita po sa video ang siksikan at talakan sa kasagsagan ng rush hour ng mga pasahero sa PNR Magallanes Station noong Huwebes. Paliwanag ng PNR, isa itong isolated case na iniimbestigahan na at sisikapin nilang hindi na maulit. Hindi naman daw nila binabawasan ang 22 tren na bumabiyahe sa linya ng Tutuban-Alabang. Maliban na lamang kung hindi peak hours. Kung nais makaiwas sa siksikan, mayroong mga bus tuwing alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon na Tutuban-Alabang din ang ruta. Paghahanda po yan sa pagsalo sa mga pasahero ng PNR na maapektuhan sa nalalapit nitong tigil pasada para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Dahil daw sa pag-init ng panahon, bumababa ang kalidad ng mga itlog ng manok sa Batangas. Balitang hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pagpasok pa lang noong buwan ng Pebrero, matinding init na ang nararanasan sa ilang bahagi ng Batangas. Sabi ng Pag-asa, epekto pa rin ito ng easterlies o ang hanging nagmumula sa dagat Pasipiko na nagdudulot ng maalinsangang panahon. Kasalukuyan po, easterlies po yung nakakapekto sa Lakahang, Calabarzon at Mimaropa. Dahil po dito, mararanasan po ng Calabarzon at Mimaropa ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm po sa hapon or sa gabi. Ang init na yan, nakakaapekto na raw sa produksyon ng itlog sa ilang manukan sa San Jose. Bagamat maraming supply ng itlog, may bahagyang pagbaba raw sa kalidad nito. Ang nagiging epekto nito, yung pagliit ng itlog. Sa awa naman Diyos, ang supply natin, ayos pa rin. Bukod daw sa pagliit ng itlog, may ilan ding mas manipis ang shell at bumababa ang shelf life. Ayon sa Municipal Agriculturist ng San Jose, posibleng nai-stress ang mga manok sa init kaya hindi ito makapangitlog ng maayos. Parang tao din, mainitin ang ulo, mainitin ang pakiramdam. Yung concentration na supposed to be dapat sa production dahil sa init, so yun yung lagi nilang nararamdaman. May ilang poultry farm owners daw na nagdagdag ng layers ng paitluging manok kaya tumaas o dumami ang supply. Nananatili namang mababa ang demand nito sa merkado. Bagamat may pagliit sa sukat ng itlog, mas gusto pa rin daw ng supplier retailer na si Ray mula Taguig na sa San Jose kumuha ng itlog. Marami nagsasabi pag parting sa north, medyo madali daw masira yung egg gawa ng sobrang init. So compare mo dito sa Batangas Farm, alam mo naman, napakalamig ng atmosphere dito, malamig yung klima. Kung na-expose yung egg sa init, so may tendency na madaling masira. Kada linggo rin daw ang isinasagawang monitoring at check-up ng Municipal Agriculture at Veterinary Office sa mga manukan sa bayan para matiyak ang kalidad ng mga itlog. Huwag pawawala ng tubig ang kanilang mga manok. And then another, yung ventilation ng kanilang building, free from stress, and then coordination lang sa inyong mga local veterinarians at saka sa aming opisina pag may mga problems tayo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha po yan sa kanto ng Rosa Alvero at Esteban Abada Street sa Barangay Loyola Heights sa Quezon City kagabi. Papatawid ang isang SUV pero nakabanggaan ito ang isang kotseng galing sa kaliwa. Sa isa pagkuha ng CCTV, kita ang pagtaob ng SUV. Ligtas naman ang driver ng tumaob na SUV. Isinugod naman sa ospital ang driver ng kotse dahil sa pananakit ng katawan. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung sino ang may pananagutan. Nauwi sa habulan at barilan sa Taguig ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa isang Chinese na taga Makati. Nadamay pa sa barilan ang ilang sasakyan. Balitang hatid ni Nico Wahe.
Iyan ang aktual na pagkuha ng mga pulis sa isang lalaki sa loob ng kanyang sasakyan matapos ang engkwentro sa Bonifacio Global City sa Taguig. Isinakay siya sa ambulansya at dinala sa ospital. Kinilala lalaki na si Zhao Yuzi na isang Chinese. Bago yan, isisilbi dapat ng PNP Anti-Kidnapping Group kay Zhao ang 3 warrant of arrest sa Makati City para sa kasong deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation. Pero pumalag umano ang suspect at pinaputukan ng mga pulis. Dito na nagkaroon ng habulan hanggang makarating sa BGC. Tumawag din ang backup ang Anti-Kidnapping Group sa Taguig City Police. Nagkameron ng chase, it's a running gun battle, and before that maraming sasakyan ng tinamaan na damage nila, and they end up here in the circle. Dito siya na corner. Kabilang sa nadamay na sasakyan sa kasagsagan ng shootout ay ang sasakyan ni Edsel. Nakahinto lang daw siya noon nang biglang mabangga ng sasakyan ni Zhao. Nakapark kami doon sa tapat ng pharmacy. Habang nakapark kami, may bigla na lang bumangga sa amin na SUV na puti. Tapos may lumabas na naka-plain clothes na lalaki, may hawak na baril. Pinaputukan niya yung SUV. Sa ngayon, nasa ospital pa si Zhao. Nabantay sarado ng mga pulis dahil may mas mabigat umanong kasong nakasampa sa kanya. Hindi pa nakukunan ng pahayag ang suspect. Hindi pa lumalabas yung warrant, still waiting for that, oo. Pero because he is also involved in kidnapping. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasasampahan na ng Department of Justice na mga kasong sexual abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ay matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagbasura ng piskalya sa Davao City sa reklamong rape na isinampalaban kay Kibuloy ng isang menor de edad. Bukod sa inilabas na lookout bulletin order, maghahain din ang DOJ ng precautionary hold departure order para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy. Hihilingin rin nila sa Korte Suprema na ilipat sa Maynila ang pagdinig at pagtatalaga ng Special Panel of Prosecutors. Nilinaw naman ni Remulla na trabaho lang at walang politika ang pagbuhay sa reklamo. Ang pag-usad ng mga reklamo ikinatuwa ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy na haharapin ng pastor sa korte ang mga kaso laban sa kanya. Ipinaparesto na ng Senado ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Rafi, pinapaaresto na nga ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy matapos hindi na naman sumipot sa pagdinig ng Senado ngayong umaga kahit pa sinabpina na siya. Bago nito, 3 beses nang inisnab ni Kibuloy ang imbitasyon ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kaya inisyuhan na siya ng sabpina. Sabi ni Committee Chair Senador Risa Ontiveros, sumulat sa kanya ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Elvis Balayan. Nakasaad sa sulat dito na kung dadalo si Kibuloy sa isang komite na idineklara na siya anyang guilty, labag ito sa karapatan niya na ma-presume na inosente until proven guilty at labag din aniya sa karapatan niya against self-incrimination. Napapahiya at nahaharas na raw si Kibuloy sa ginagawang public trial sa kanya sa Senado at sa media. Dati na rin sinabi ni Kibuloy mismo na sa Korte ng Pilipinas lang siya haharap at hindi sa pagdinig sa Senado. Pero giit ni Hontiveros, kung papayagan ng Senado ang mga witness na hindi humarap sa komite dahil sa mga rasong ito, wala nang kapangyarihan ang Senado maglunsad ng investigasyon. Madaling-madali na raw na umiwa sa investigasyon ang mga tiwaling opisyal at mga sangkot sa krimen. At dahil dito, Knight in contempt ni Hontiveros si Kibuloy at ipinaaresto na para humarap siya sa Senado. Pero ngayon lamang, Rafi, ay si Senador Robin Padilla tumutol dito sa pag-cite in contempt. Ayon sa rules of the Senate, sabi ni Hontiveros, pwedeng i-reverse ang contempt order sa loob ng 1 linggo pag may majority vote. Pero sa ngayon nga, isa pa lang naman si Senador Padilla na tumutol dito. Samantala, bago ang pagdinig, dumating ang mga taga-suporta ni Kibuloy sa harap ng Senado. Habang hawak ang malalaking placard, sigaw nila ang hustisya para kay Kibuloy at pagbaba sa pwesto ni Senador Hontiveros. Sinabi rin nilang hindi sila bayaran. Nakabantay naman ang mga pulis para masigurong hindi makakapasok sa loob ng Senado ang mga nagpoprotesta at hindi magkakagulo. Ayon sa PNP, halos nasa 1,000 na ang mga sumama sa protesta. Hanggang sa ngayon naman ay wala pa ring balita kung darating pa si Pastor Kibuloy pero umalis na rin sa pagdidig ang abogado niya. Rafi?
Maraming salamat, Mav Gonzalez. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman ang 139 na opisyal at empleyado ng National Food Authority. Kaugnay po yan sa investigasyon sa kontrobersyal na pagbebenta ng buffer stock ng bigas. Nag-ugat ang investigasyon sa reklamong idinulog sa Office of the President noong February 13 na tungkol sa paluging pagbenta ng may 75,000 sako ng bigas sa mga pinaburan umanong rice traders. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., hindi maaaring hayaan ang mga ganitong gawain. Kabilang po sa mga sinuspinde si RFA Administrator Roderico Bioco. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag dahil gumugulong na rin daw naman ang investigasyon. Inanunsyo naman ni Laurel na siya muna ang pansamantalang mangangasiwa sa ahensya. Sa Senado, naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang issue. Mabibilis na balita po tayo. Na-recover ng mga otoridad sa Davao City Jail ang isang drone na may dalang tabako. Nakita ng isang pulis ang pagkahulog niyan sa bubong ng isang kulungan doon. Nang kunin noon, nadiskubre ang ilang pakete ng tabako na nakatali sa drone. Mahalaga yung 50,000 piso. Patuloy na inaalam kung sino ang nagtangkang magpuslit nito. Ayon sa pulisya, hindi ito ang unang beses na may nagtangkang magpasok ng kontrabando sa kulungan gamit ang drone. Patay naman ang isang babae matapos siyang pugutan ng bayaw niya sa Goa, Camarines Sur. Ang ulo ng biktima natagpuan 15 metro ang layo mula sa katawan. Base sa investigasyon, matagal ng away sa lupa ang dahilan ng krimen. Agad namang sumuko ang suspect. Ayon sa kanya, gusto raw ang kinin ng biktima ang mahigit 1 hektaryang lupain ng tatay nila na dapat daw ay paghahatian ng 11 magkakapatid. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. 12 senador na raw ang pumirma sa resolusyong nagbibigay suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa gitna po yan ng ugong na may plano umanong patalsikin sa pwesto si Zubiri. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Isang resolusyon ang pinaiikot ngayon sa Senado na nagsasaad ng suporta para kay Senate President Mig Zubiri. Sa gitna ito ng mga alingas-ngas na may tangkang patalsikin si Zubiri bilang pinuno ng Senado. Ang ilang senador, kinumpirma ng pumirma sila sa resolusyon. I signed a resolution to show my support kay SP and gratitude dinefend din ang institution. Kasi parang balik-balik yung mga rumors, so we just want to put the issue to rest para we can work properly. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. I think yung kinakausap nila, yung mga mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. Ayon sa isang source, 12 senador na ang pumirma. Pero ang ilang senador, kabilang sina Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, hindi pa raw nakikita ni Anino ang resolusyon kahit handa naman daw silang pirmahan ito. Of course, but I haven't received any copy yet. So how can I sign? They don't want to let me sign. I have high respects to Senate President Zubiri. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. So, Nakarating na sa inyo? wala. Hindi naman malinaw kung saan nagmula ang bali-balitang kudeta, pero may hinala si Senador Amy Marcos. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. Maraming ugong, pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagpag na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Kamara ukol sa sinabi ni Senadora Marcos. Sinusubukan din namin kunin ng pahayag si Zubiri pero tumanggi siyang magsalita. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa pagtindi ng init ng panahon, pinag-aaralan na sa Iriga, Camarines Sur ang pagpapatupad ng modular learning sa mga eskwelahan. Nag-aalala ang ilang guro sa posibleng epekto ng mainit na panahon sa kalusugan at edukasyon ng mga batang mag-aaral. Sa ilang eskwelahan nga, hindi na umuno sapat ang electric fans kaya hirap sa pag-aaral ang mga bata. Kaya pinag-aaralan na ng Schools Division Office ng lungsod ang hakbang. Noong nakarang taon, ipinatupad na rin ang modular learning sa lungsod dahil sa matinding init.
Bumuhos ang pakikiramay ng showbiz industry sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Pasasalamat ang naging mensahe ni Vilma Santos kay Jacqueline, pati na rin sina Chanda Romero at Ay de las Alas. Para kay Carmi Martin, malaking kawalan ng pagpanaw ng aktres sa showbiz industry. Si Rita Avila sinariwa ang masasayang alaala ng makasama niya si Jacqueline sa mga pelikula. Si Jean Garcia naman, naniniwalang nag-iwan ng magandang legacy si Jacqueline. Nakikidalamhati rin ang ilang kapuso stars gaya ni Marian Rivera, Dingdong Dantes at Alden Richards. Nagbigay pugay rin at nagbahagi ng personal na mensahe para kay Jacqueline ang Sparkle Talents na sina Jeric Gonzalez, Martin Del Rosario at Christopher Martin. Pati na rin sina Therese Malvar, Royce Cabrera at David Remo. Kinilala ang GMA sa larangan ng pagbabalita at dokumentaryo sa kauna-unahang Perpetualized Choice Awards na ginanap sa University of Perpetual Health System, Laguna. Congratulations! 24 oras for Best News Program. Itinanghalang 24 oras bilang Best News Program. Eyewitness. Wagi naman bilang Best Documentary Program ang Eyewitness. Wagi bilang Best Public Affairs Program ang Kapuso Mo Jessica Soho at ang host nito na si Jessica Soho bilang Best Female News Personality. Best Male News Personality si Ato Maraulio. Family game show. Kinilala rin ang entertainment shows ng GMA na Family Feud bilang Best Game Show. At ang Pipito Manaloto bilang Best TV Program. Babala po sa mga manonood, huwag pong nagagayahin. Isa po kasing bata sa South Cotabato ang tinuklaw ng hinuli niyang ahas. Sa video ng kanyang kapitbahay, kita po ang paghuli ng 7 taong gulang na bata sa ahas. Pero tinuklaw siya nito. Agad naman daw siyang dinala sa ospital para maturukan ng anti-venom. Pero sa halip po na pakawala ng ahas, iniuwi pa raw yun ng bata at nilagay sa aquarium. Sumaklolo naman ang Department of Environment and Natural Resources para maibalik na ang ahas sa natural habitat nito. Samantala, trabaho alert ulit tayo para sa mga gusto hong maging certified kapuso. May mga opening ang GMA Network Incorporated sa iba't ibang departments. Halimbawa sa Technical Department, naghahanap po ng mga engineer, audio technician, lightman at maraming iba pa. Para sa buong detalye at iba pang kapuso job openings, bisitahin lamang po ang careers.gmanetwork.com. Apply na at maging tunay na kapuso. Papayagan na po muli na magmay-ari o bumili ng ilang matataas na kalibre ng baril ang mga sibilyan. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, pwede nang bumili at magmay-ari ng semi-automatic rifle ang mga sibilyan. Kasunod po yan ng pag-amyenda sa Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Magiging epektibo po yan 15 araw matapos ang publication. Ayon sa ilang gun retailers at gun owners, napapanahon ang pulisya lalo na sa gitna po ng mga nangyayaring girian sa pagitan ng ilang bansa. Tutol naman dyan ang Gunless Society of the Philippines. Posible raw kasing mag-ugat ang pulisya ng kaparehas na epekto ng gun culture sa Amerika. Mungkahin nila, huwag payagan ang mga sibilyan na ilabas sa bahay ang mga baril. Wala pang komento riyan ang PNP. Papayagan na nga ang mga sibilyan na magmay-ari ng ilang matataas na kalibre ng baril. Ang sabi kaya dyan ng netizens, heto na. Para po kay Cecilio Tordesillas, dapat daw magkaroon ng public consultation para malaman daw ng taong bayan. Sang-ayon naman si Douglas Marcaida, basta raw responsable at qualified gun owner ang bibili. Ayon naman sa isang netizen, dapat din daw maghigpit lalo sila sa screening ng neuropsycho exam at hindi dapat magmay-ari ang mga may anger management issues. Tama naman, no? Para kay Charlie Agripo, hindi pa handa ang mamamayan ng ating bansa sa paghawak ng mga matataas na kalibre ng armas. Hiling niya rin na sana pag-aralan ng mabuti ang batas.
Ako parang medyo skeptic ako dyan kasi sa dami ho ng mga loose firearms, 700,000, no? Oo. Sinasabi na hindi pa rin nga accounted for. Tapos magdadagdag ka pa ng batas na parang makakapagbigay sa kanila ng, alam mo yun, parang rason para magbitbit, para magkaroon ng pangangahas, di ba? Yung small firearms pa nga lang, malaki na problema natin. Oo. Dagdagan mo pa ng high-powered firearm. Tsaka- Medyo mahirap pa kontrolin. Pero yung sinasabi naman ng iba, pang-depensa. Dapat pumasok dyan yung mga authorities. Yun na diba? nga. Yung armed services. Ang hindi ko maintindihan dito, tinanggal na ito, di ba? Tapos binalik muli. May mga rason na dapat ma-explica sa publiko. Oo, Kasi ang napaka-vague, no? Kung Correct. bakit binabalik ito muli. Ang pagkatanggal kasi nito dahil sa banta ng terorismo. Yung takot natin sa terorismo. Although, Pero on ito the nga, other hand, partner, may mga sinasabing pag-aaral ibang mga sociologists na hindi daw mangyayari ang mga mass shooting na ikinakabahala, 'di ba, ng ilang grupo ng gunless society sa ating pong kultura dahil likas daw sa mga Pilipino ang hiya system, 'di ba? Sabi nila yung consciousness na parang pag yung kamag-anak mo ay nagwala, parang damay buong pamilya. Oo, may kultura ng ganyan pero iba na rin ang panahon kasi ngayon, partner, 'di ba? At maraming nakakalusot. Marami, 'di ba? Worldwide na yung ating culture ika nga dahil sa World Wide Web. Tsaka Sa social totoo media. yan, So lahat ng mga kultura na na-imbibe natin, talagang pumapasok na rin sa ating Ay, sariling totoo. kultura. Napaka-westernized na rin natin mag-isip. Sana Correct. wag naman. Hindi pa yata handa tayo Oo dyan. nga. Ayan. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, ay mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Bigong makapodium finish si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa 2024 World Athletics Indoor Championships sa Glasgow, Scotland. 9th place ang world number 2 pole vaulter sa nasabing kompetisyon. Hindi na clear ni EJ ang 5.85 at 5.9 meters dahilan para mag-exit na siya sa laban. Sa isang post, sinabi ni Obiena na ganito talaga ang realidad sa sports. Nagpasalamat pa rin siya sa mga sumuporta sa kanya. Bago ito, dalawang magkasunod na gold medal ang nakuha ni Obiena sa mga tournaments sa Croatia at Germany. Hindi na raw bago ang ginawang hakbang ng China kaninang umaga. Sa gitna po yan ng resupply mission ng AFP at PCG sa BRP Sierra Madre. Yan ang sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson at PCG Commodore J. Tariela sa isang press conference na isinasagawa po ngayon sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Anya, 5 vessels ang dineploy ng China Coast Guard na hindi hawak o di hamak umanong mas malaki sa mga barko ng PCG. Dagdag pa raw dyan ang puwersa roon ng Chinese Maritime Militia. Sa tuwing hahabulin ng PCG ang mga barko ng Pilipinas na nagsisilbing escort sa resupply mission, haharangin daw sila ng China Coast Guard. Ito raw ang dahilan kung bakit nangyari ang kolisyon o banggaan. Agad naman daw rumisponde ang mga Coast Guard para mabawasan ang sira sa barko ng Pilipinas. Nababahala naman ang European Union Ambassador to the Philippines na si Luc Vernon sa dangerous maneuvers at pangaharang ng China sa mga barko ng Pilipinas na kabilang sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginit ng EU ang panawagan nito sa lahat ng partido na sundin ang 2016 Arbitral Award na nagsasabing walang basehang legal ang 9-line claim ng China. Kakaibang cool, calm, and collected fur baby ang bida po natin for today's video. Kung GOAT o greatest of all time daw, sa pagiging masunurin ang labanan, hindi niya kayo uurungan. Kung duda raw kayo, panoorin nyo to. Age of 17, and I'm already a mother, and a father, and a daughter, and a student. Oh, isalita siya! Oh my God! Ayan. Naging instant mother ang estudyanteng si Glidel sa isang amazing fur baby. Meet Sarah, ang munting masunuring kambing. Nasubok nga raw yan ng tandem sa isang TikTok challenge. Babe, bantayan nito ng maayos. Bantayan nito ng maayos si Sarah. Sa time-lapse video, kita na iniwan saglit ni Glidel ang alaga sa harap ng camera para kumuha ng panglinis. Ang 1-week-old na kambing, chill naman habang binabantayan ng netizens. Kalmado sa kanyang meh time hanggang sa bumalik ang kanyang fur mom.
Kagad namang pumanaw si Sarah Precious Me. Memories naman ang kanyang iiwan. Sabi nga ng ilang netizens, perfect ang hugis-pusong pattern sa noo ni Sarah sa kanyang well-behaved attitude. Ang ilang videos niya, milyong-milyon na ang views sa TikTok. Naku, rest in peace, Sarah. Ikaw ay trending! Mamimiss natin si Sarah, di ba? Pero Talaga. kakaiba niya, netizens na yung nag-aalaga. Oo, pero Ang galing. nakakatuwa din kasi pampalipas oras at Correct. pampatanggal din ng mga stress natin sa buhay Pero pag nakakanood tayo ng may ganyan. may mga camera na ini-install Yes. sa mga wild games na makikita mo kung paano mapisa ang itlog ng isang eagle, for example, sa Amerika. So kahit nasaan ka sa mundo, makikita mo na napipisa ng itlog. May mga ganun Oo. At pwede ka mag-sponsor. Yung nakikita natin dati lang sa mga National Geographic Oo. na mga cameras na iniiwan sa mga wildlife. Ngayon, parang pang araw-araw na Yun buhay na na nga, lang. dahil sa Yung social mga media. netizens. Yan. Oo. Pero na at least memorable ang kanyang short and sweet Naipasok mo pa times. talaga yan. No? We will miss you. Ayan, Sarah. Ito po ang Balitang Hali at bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.